nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So talagang zero ang tao. Puro yan patungo sa impyerno. At ang mabigat, pagdating sa Romans 23, sabi po ni Pablo, sapagkat ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. So lahat po ng tao nakaumang sa parusa. Wala pong tao kasi lahat po ng tao ay ipinanganak sa sex. Hindi po yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ni Lord is spoken word. Magsalita lang si Adan at Eva, magkakaroon na sila ng anak. Pero ang mas sinunod nila yung laman ba? Yung alok ni Satanas. I-pervert yung salita ng Diyos na sa pagpaparami ay sa tamang paraan. Ngayon, bakit, ulitin ko ang tanong, bakit ko ito ituturo ngayon? Kasi, mga kapatid, kung meron kayong mahal sa buhay, ako'y naniniwala, pag mahal mo sa buhay, hindi mo siya hahayaan na pumunta ng impyerno. Taas nga ang kamay ng gustong mapunta sa impyerno, ang anak niya, apo, manugang man. O, ito si Brother Badong, biyanan. Dinala na sa Panginoon. Mga bayaw mo, Brad, dalhin mo sila. Kasi pupunta po yan sa impyerno. Sabi po ng Bible, wala kasing matuwid. At kung sila man ay merong relihiyon at hindi nila naabot ang mensahe ng kapanahonan, papunta pa rin ang impyerno yan. So napakahalaga na dalhin ang tao sa tamang mensahe. Amen? So, magbabasa po tayo ngayon ng mga talata na si Jesus Christ, ang plano niya ay magpakarami. Kung sinabi ni Lord, di ba? At magbasa muna tayo. Genesis muna. Genesis chapter 1, verse 28. Ito po ang unang utos ni Lord. Hindi po 10 commandments ang unang utos. Kasi Genesis 1 po ito. Ang unang utos ni Lord, sabi niya, at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin. O magdamihan nyo ang anak nyo. Sabi rito. At magpakarami. Pero hindi po ito anak na sa sex. Anak sa Panginoon. At magpakarami. Ay yung iba, niliteral ito. Nagparami ng babae. O, hindi ba sabi niya ni Lord, magpakarami, kaya marami akong asawa. Hindi po yun ang kasi sex po yun, na sinasabi niyang magpakarami. Magpakarami, sa panahon po na ito, wala pa silang kasalanan. So, ang pararamihin, mananampalataya. Utos po ito ng Diyos. Magpakarami kayo. Ang pastor, dapat gawin ko rin yung makakaya ko sa Panginoon na makapag-akay ng kaluluwa para kay Lord. Bawat isa sa atin, utos po ito na magpakarami. At kalatan ninyo ang lupa, ayan. At inyong supilin at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa impapawid at sa bawat hayop na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Unang utos po yan ng Diyos sa atin. Kaya kung ikaw, hindi ka nadadagdagan, hindi ka sumusunod. Dahil bawat isa, ang trabaho niya, adisyon. Ay, yung iba, hindi na nga nag-adisyon, nagbawas pa. Kaya ang iba, division. Addition po ang ni Lord sa atin. Magdagdag. Bawat isa,
tungkulin mo, magdagdag. Okay. Kung hindi man, kasi, tingnan niyo po kung dadaanin natin sa, tingnan niyo, ang isa, sabihin natin isa lang ang nakuha niya. Sa pangalawang taon, dalawa na sila. Tama? Kung itong dalawan, tig-isa rin sa isang taon, sa pangatlong taon nila na sila. 4 na. Kung ang 4 na ito, magtigi-tig-isa, ilan na sila? 8. Isang taon, isa lang yun, ha? Kung 10 na sila, 20 na agad sila. Sa tigi-tig-isa. Yung 20, next year, tigi-tig-isa, 40 na. Sa tigi-tig-isa yun. How much more kung bawat isa sa ating 10? Ang dami na sanang Kristiyano. Pero yung iba baog. Hanggang ngayon wala pa silang anak. Wala pa silang madadala para kay Lord. Yun pong masaklap dahil pagharap mo sa Diyos, itatanong sa iyo ni Lord yan, ano na ang nagawa mo para sa akin? Hindi po tayo dyan lulusot. Dahil nakikita ni Lord ang bawat puso natin. Nakikita niya kung tayo baga ay nagsisikap magdala ng kaluluwa para kay Lord. Hindi naman kay pastor. Bakit mo nasabing hindi sa iyo yung pastor? Bakit? Wala ba akong kamatayan? O paano kung kinuha ko ni Lord? O sinong hawak nito? Di ba? Hindi kasi akin ito. Kay Lord ito na ginagampanan ko lang yung tungkulin kong alagaan kayo dahil bilang pastor, alagaan ng tupa, pakainin. Amen. Ngayon, ito po ay sa Old Testament, ang unang utos ay magpalaanakin at magpakarami. Now, New Testament, Matthew 28, verse 19. Okay, sa Old Testament, magparami. Matthew 28 naman, New Testament na. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Ghost. Sa Tagalog, dahil dito magsiyaon nga kayo, humayo kayo. Utos po ni Lord yan. Kung hindi ka sumunod doon sa Old Testament, sa New Testament tayo. Sabi niya, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad. Gawin ninyong mga alagad ang tao. At sabi ito, ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismo. Pagkatapos mong gawing alagad, pag mananampalataya na yan, hindi pwedeng hindi mo yung bautismo. Hindi pwedeng hindi magpabautismo yung sumampalataya. Kasi tanda yan na sumasampalataya ka na, nagpabautismo ka. Amen? Ano pa? Naituro ninyo sa kanilang ganapin. Ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Meron po tayong gagampanan. Hindi po upo. Dito, sa church, kaya tayo pumupunta rito para marinig natin ano ang instruction ng Panginoon sa araw na ito. Magagawin natin. Ngayon, kung ang instruction sa ni Lord, pinakinggan mo lang, wala ka namang ginagawa, mananagot ka uli niyan kay Lord. Kasi wala ka bang tainga? Narinig mo naman. Anong ginawa mo doon sa narinig mo? Pananagutan mo kay Lord yan. Sinabi po ni Brother Branham, na ako may pananagutan kapag hindi ko nagawa yung pinagagawa ni Lord sa akin. So lahat po tayo, mayroong gampanin. Amen. Okay. Now, dito po sa sa John 15. Bible po tayo ngayon. John 15. Okay. Verse
Dito na po tayo sa ano. Now, dito po sa verse 1. Tingnan niyo po ang sabi ni Lord. Ako ang tunay na puno ng ubas. Pag binanggit po yung salitang tunay, may hindi tunay. Kasi sinabi niya, ako yung tunay. Kasi may tunay na Diyos, meron ding, kaya nga nung magturo si Lord ng prayer, Ama naming, hindi niya sinabing Ama naming nasa dingding. Kasi maraming Diyos, ang Diyos nila nandun sa dingding. Tinuruan tayo ni Lord, una, relationship, Ama, Father and Son. Okay? So yung tunay na Diyos, nasabi niya, ako ang tunay na puno. Ang ibig sabihin mga kapatid, hanapin mo ang pakikipagrelasyon, maging tatay mo ang Diyos. Kasi ang anak po sumusunod yan sa tatay. Kaya kung ang isang tao hindi naman sumusunod sa Diyos, hindi po yan anak ng Diyos. Dahil ang anak ng Diyos, susunod yan sa Diyos. Kung anak. Sabi rito, every branch, ayan. Bawat daw sanga. Ay, sino ba itong sanga? Verse 5 muna, balikan natin. I am the vine, we are the branches. Sino ang sanga? Tayo. Siya ang puno, ang Diyos ang puno, si Lord. Tayo raw yung sanga, kumbaga sa puno. Okay, balik tayo sa verse 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. Sino raw yung sanga? Tayo. Pag hindi ka raw magbunga, aalisin ka. Payag ka ba? Si Lord po mismo ang may sabi nito. Yung hindi nagbubunga, aalisin niya. Kaya nga, ako, sa totoo lang, ang dami na pong inalis dito. Noong tayo po ay nasa, Nawasa, sa Tibing. Ang kabataan noon, 36. Ay ngayon, ilan pa lang tayo dito, mga kabataan. Noon, 36 na po yan. Ang dami. Kasi sila, pag hindi ka nagbubunga, ang bawat sanga na sa akin na hindi nagbubunga ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. So yung nagbubunga, tulad nga ng sinabi ko sa inyo mga kapatid, nakakita po ako dyan sa, nung tumira ako dyan sa Asinggan, may plantation dyan ng kalamansi. Ang ginagawa nila doon sa kalamansi sa puno, may gunting sila. Lahat ng natutuyo na sanga. At yun namang mga sanga na may bunga, tinatanggalan nila ng mga maaring maghadlang sa pagbunga. So, ayan ang trabaho nila. Kapag nagbubunga ka, lalo kang lilinisin. Para lalo kang magbunga. Kaya nakikita mo yung mga taong mabunga, malilinis yan at lalong dumadami ang bunga niyan. Pero paano kung bungang araw? At hindi naman talaga bunga. Okay? Verse 3. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na siya sinalita. Ayan. Paano ba tayo malilinis? Sa pamamagitan ng salita na naririnig natin. Doon po tayo nagbabago. Ngayon, bakit tayo nalilinis? Para makitaan tayo ni Lord ng bunga. Hindi ka magbubunga kung wala kang pagbabago. Kasi katulad ng, nakikita ka, nagsisigarilyo, umiinom. Sino ba akay mo? Hello? Baka sabihin sa inong aakay mo, ikaw naman pare. Pareho lang tayo. Magsama na lang tayo sa inuman.
Wala ka maakay. Bakit? Walang makita sa iyong bunga. Okay, sabi nga. Verse 4. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbubunga sa kanyang sarili maliban na nakakabit sa puno. Ayan, hindi pwedeng magbunga ang putol. So magbubunga yan kung nakakabit. Gayon din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga nga nanatili sa akin, ako sa kanya, isang nagbubunga ng marami sapagkat kung kayong hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Lalo na pagdating sa salvation, mga kapatid, walang sino mang tao. Yung pong, saan ba ako nangaral na nagtanong ako? Saan ka pupunta? Ang daling sumagot, sa langit daw. Ang daling sagutin yun. Sabi ko, bakit? Ikaw ba may-ari ng langit para pag namatay ka, doon ka pupunta? Mayroong may-ari ng langit. Ang papapasukin lang ng may-ari ang makakapasok doon. Hindi ikaw ang masusunod. Qualified ka ba para papasukin ng Diyos? So, alalahanin natin mga kapatid, mayroong requirements ang pagiging alagad. Tinuro ko na sa inyo sa Luke chapter 14 mula sa verse 26 to 33. Nandyan nakaano yung mga requirements bago ka tanggapin ni Lord na alagad. Di lalo na kung anak. Paano ka tatanggapin? Mas malalim po ang requirements sa pagiging anak. So sabi rito, verse 6, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin at siya'y matatapong, pag hindi rin manatili, siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagi sa apoy at mga susunog. Ayun, paano? Ikaw ba yung puno na nanatili, nagbubunga? Kasi yung nagbubunga, hindi po yan mapuputol. Pero kung hindi na nagbubunga yan, panggatong po yan. Alam mo na kung saan ka patungo, hindi ka naman nagbubunga. Alam mo na kung saan ka patungo. Kahit anong sundan mo, si Satanas po nandito ngayon. Hello, naniniwala ba kayo nandito si Satanas? Andiyan. Bubulong sa iyan. Ano ba naman yung pastor na nagtuturo dyan? Ang tagal-tagal. Tumayo ka na, huwag ka nang bumalik sa linggo. Hello? Ayun ang bulong. Nandito po siya tayo, nagbubulong. Ngayon, yung mga taong hindi manatili at hindi rin nagbubunga, ang mga katulad ng ganyang sanga ay matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Ngayon, doon naman sa nananatili. Kung kayo'y magsipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingiin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Mga kapatid, ilan na ang isinulat natin dyan sa whiteboard na tuwing Biyernes ipinananalangin natin. Ang dami ng sinagot ni Lord. Iilan-ilan na lang ang hindi pa. Pero pagdating niyan, magugulat kayo. Hindi po si Lord, walang prayer na hindi niya tutugunin. Lahat ng prayer, sasagutin po yan ng Diyos sa tamang oras. Dahil tapat ang Diyos pag nagsalita siya, nang sabi niya, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingiin ninyo. Utos niya po ang humingi. O anong silbi kung hindi naman sasagutin? Hihingi tayo. Sasagutin po yan. Utos niya kasi. Pero sabi niya, manatili kayo, magbunga kayo. Sumunod kayo. Then wala kang ginagawa. Anong inaasahan mong sagot ni Lord? Wala. Dahil ang sasagutan lang ni Lord, yung nananatili at nagbubunga. Magbunga ka. Biro mo ito, hinahamon tayo ni Lord dito. Manatili kayo. Hingiin ninyo
ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Praise the Lord. Mark 8. Mark 8:38. Ano po sabi rito? Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin. Alam niyo, ang isang dahilan, bakit ang tao ayaw niyang kumilos? Nahihiya. Di ba? Nahihiya kang mag-share. Pride po yan. Ayaw mong mapahiya. Pero ano ba ikakahiya? Mas mahiya ka kung hindi ka gumagawa. Tama, mali. Mas nakakahiya. Halimbawa, sa isang brother Badong, halimbawa doon sa trabaho mo, nakikita ka nung pinagtatrabaho mo nakaupo. Ano? Pupurihin ka ba nung boss? Baka, Badong, huwag ka na bumalik dito. Pero kung nagtatrabaho ka, anong dapat mo ikahiya? Kung tayo nagtatrabaho sa Panginoon, wala tayong dapat ikahiya sapagkat sila ang dapat mahiya dahil kapakanan nila ang ating ginagawa. Yung paghayo mo, hindi yan para sa iyo, para sa Kanya. Siya ang dapat mahiya. Pero bakit maraming nahiya? Banta nila dito? Banta po ito. Sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ikinahihiya mo, mag-share. Ano sabi ni Lord? Sa lahing ito ng mga pangalo niya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao pagparito niya nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, makasama ng mga banalalaga. Anghel. So pag ikinahihiya mo ang Panginoon, ikahihiya ka rin. Ano, hindi ka ba natakot yan? Pagharap mo kay Lord, Lord, ako po yung dumadalo sa bukid. Sabi Lord, sino ba ito? Hindi ko ito kilala. Iyan po ang eksena. Bakit hindi ka kikilala din? Ikinahihiya o, subukan nyo. Isa kang tatay, yung anak mo, ikinahihiya ka. Masakit hindi? Palagay nyo. Yung anak mo, ayaw kang ipakilala sa mga classmate, nahihiya. Gano'ng kasakit yun? At ganyan po ang mararamdaman ng Panginoon kapag ikinahihiya. Masakit po kay Lord yun na ikinahihiya mo, nahihiya ka, i-share ang salita ng kaligtasan. Masakit kay Lord yun. Tayo po, kung hindi po tayo umahayo, ito, may bulusan, may ambunaw. At tayo, lahat tayo nandito sapagkat nakarinig tayo ng salita ng Diyos na hindi ikinahiya ang pangangaral. Paano kung nahihiya ko? Wala kayo rito. Nakuha natin. Paano pagharap mo kay Lord? Sabi ni Lord, hindi kita kilala. Sino ka? Bakit? Kasi sabi rito, sapagkat ang sino mang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, sa lahing ito na mapangalo niya at mapakasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng anak ng tao. Yung anak ng tao, saan man? Si Jesus Christ po ito. Ikahihiya ka rin. Masakit po yun. At ayaw natin mangyari yun. Pero yun pong mangyayari, ikahihiya ka rin ng Panginoon. Bakit? Ikinahihiya mo siya. Patayo mong isira ang salita niya. At tayo naman, kung ano lang yung kaya natin, gawin mo. Ano ang magagawa mo sa body? Hindi ka marunong magsalita, mag-akay ka. O si Brother Jordan, nagdadala ng mga tao sa bahay nila. Pagdating ko, mangangaral na ako. May ginagawa. Brother Badong, pagdating ko doon, may tao na. Ang mahalaga dito mga kapatid, hindi ka nahihiya gumawa. Amen. Punta tayo sa Matthew 22.
Verse 32. Pero mong hamon sa atin ni Lord, hingiin ninyo. Ang sarap humingi Ito, Matthew 22:32. I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. God is not the God of the dead, but of the living. Sino raw ang Diyos? Siya ay, Diyos ng mga buhay. Kung ikaw ay buhay, Diyos mo siya. Pero kung paano kung patay ka, hindi mo siya Diyos. Dahil ang Diyos, sabi niya, God is not the God of the dead, but of the living. Para lang sa buhay. At sino yung buhay? Yung sumusunod. Mananampalataya. Amen. Okay. Chapter 10 ng Matthew ulit. Chapter 10, verse 32 ulit. Kaya't ang bawat kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Datapot, sino bang sa akin magkaila sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. Pagka kinakaila mo si Lord, sabi ni Lord, ikakaila rin kita. Amen. Inulit lang. Okay. Now, dito po sa, dito tayo magpo-focus ngayon sa John. Ito po yung isang babae na nakilala ni Lord. Tingnan niyo po ang eksena. Chapter 4. Okay. Sa verse 7, sabi niyo, dumating ang isang babaeng taga Samaria. Alam niyo ang Samaria, mga, kumbaga sa Mindanao, badyaw. Alam niyo ba yung badyaw? Mga lowest class. Yan yung mga nakikita natin na nangihingi, badyaw po yan. Pinakamababang uri yan sa Mindanao na lahi. Dumating itong babae, sabi dito, upang umigib ng tubig sa kanya si Jesus. Okay, so nakita niyo si Jesus Christ. Kumbaga, pwede bang makiinom? Humingi siya ng tubig. Okay? Sapagkat napasabayan ng kanyang mga alagad upang magbili ng pagkain. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano ngang ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin? Ayun. So, nagtaka ngayon yung babaeng Samaritana, taga Samaria, dahil hindi po nakikipag-usap ang Hudyo sa mga lowest class. Mga hipokrito kasi ang mga Hudyo noong araw. Pag maliit kang tao, basura ang tingin sa iyo. So, nagtaka ngayon yung babae, isa kang Hudyo. Hihingi sa akin ng mainom. Na ako'y babaeng Samaritana. Sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritana. So, hindi sila nakikipag-usap. Sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, kung napagkilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Kung kilala mo lang itong humihingi sa iyo, baka humingi ka ng tubig na may buhay, sabi niya. Okay? At bibigyan ka niya. Kung kilala mo. So, pag hindi mo kilala si Lord, ang buhay na walang hanggan malayo. Dahil ang binibigyan lang ni Lord ng buhay na walang hanggan, yung kilala siya. Hindi lang sa pangalang Jesus, kilala mo. Kundi kilala mo yung kanyang pagiging Diyos. At ikaw ay anak.
Meron kayong tamang ugnayan. Hindi yung, kasi ito, kilala niyo ba si Marcos Jr.? Kilala niyo? Sino dito ang hindi nakakakilala kay Marcos? Ha? O, kilala natin. Ang tanong, kilala ka ba ni Marcos? Kilala ka? Ang tinutukoy dito, yung kilala mo si Jesus, kilala ka, kinikilala ka rin. Hindi yung, kasi maraming kilala si Jesus sa salita lang na Jesus. Pero yung kabuuan ni Jesus, hindi niya alam. Dahil kung alam niya si Jesus, kung kilala niya si Jesus, isa siyang masunuring anak. O bakit hindi sumusunod? Kasi hindi niya kilala. Yung magandang pagkakilala, mga kapatid, iyan ang nagdadala sa tao para sumunod. Pero kung hindi mo siya kilala, hindi ka susunod. Ano mo, sino ba yan? Hindi ko naman kilala yan. At ba't ako susunod yan? Sabi ito. 11. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at malalim ang balo. Saan nga naroon ang iyong tubig na buhay? Mister, ano yung sinasabi mong tubig ng buhay? Wala ka namang panalok. Saan ka kukuha? Dakila kapabaga sa aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito'y uminom siya at ang kanyang mga anak at ang kanyang mga hayop. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. So lahat, kahit anong yung mga tubig natin dyan sa pag ininom mo, yung tubig sa gripo, tubig dyan sa mga mineral, pagdating ng oras, mauuhaw ka pa rin. So, dapat ang sino mang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi mauuhaw magpakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. So ang tinutukoy niya dito ang tubig, Holy Ghost. Hindi na mauuhaw ang tao kapag ka nakainom siya. Yung salita ng Panginoon, kasi ang salita ng Panginoon, ito po para nung marinig siya. Ginawa ko niyan. Ako mauuhaw kasi pabalik. Iminito ba ko sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka. Tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Gusto mo na ang tubig na walang tubig na may buhay, umuwi ka. Dalhin mo rito ang asawa mo. Mga testing nila Okay, so ngayon, sumagot ang babae at sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pagkasabi mo, wala akong asawa. Sapagkat nagkaroon ka na ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Kabit. Paano nalaman ni Lord yun? Wala pong lihim na hindi alam ni Lord. Kilala ka ng Panginoon. Wala kang may tatago. Yung babaeng ito ngayon lang sila nagkita. So sabi ni Lord, may ka. Dali mo ito asawa. Wala ko. Tama sinabi mo, wala kang asawa. Sapagkat yung 5, naging lalaki mo, hindi mo sila asawa. At yung ngayon, pang-6, hindi mo rin asawa. So nagsasabi ka ng totoo. Okay. At sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghalata kung ikaw ay isang propeta. So napansin, paano nahulaan ito? Ay meron bang bagay na hindi alam ni Lord? So nahulaan niya. Maski tayo mga kapatid. Ako hindi ko nakikita kung ano ang ginagawa nyo. Paano ko nalalaman? Sa mensaheng ibinibigay sa akin ni Lord. Maririnig mo yan dito sa pulpito. Kung may ginagawa ka, maririnig mo yan. Okay, so sabi rito, napaghalata kung ikaw isang propeta. Magsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangan pagsamba ng mga tao. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ko na dumarating ang oras na kahit na sa bundok na ito, ni sa Jerusalem, ay hindi niyo sasambahin ng Ama.
Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin sapagkat ang kaligtasan ang galing sa mga Hudyo. Datapat, dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayon na maging mananamba sa Kanya. So ang hinahanap ni Lord na mananamba, sa Espiritu, hindi sa kahoy. Kung ikaw ay sumasamba pa rin doon sa kahoy, sa bato, sa larawan, kasi mahilig sila noon na magsamba sa mga rebulto. So, pero sabi ni Lord, ang tamang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi sa Kanya ang babae, nalalaman ko na parito ang Mesiyas. So ang babae may alam na mensahe na ang tagapagligtas darating. Sabi niya, sinabi sa Kanya ang babae, nalalaman ko na parito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa Kanya ni Jesus, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Inamin ni Lord, nakita niyo ba na may mga tao lang na magpapakilala si Lord? Ang daming tao sa panahon ito, bakit itong babaeng isang makasalanan pa? Ang nabigyan ng pagkakataong magpakilala na ako yun. Ako yung hinihintay ng marami. So itong babaeng ito, sa kanyang kaalaman na mayroong darating na tagapagligtas, sinabi mismo harap-harapan mo, so ako yun na hinihintay ninyo. So makikita natin, hindi, sa dami ng tao doon, dapat lahat ng tao doon sinasabi. At kung sabihin man siguro nila, hindi nila tatanggapin. Sapagkat isa lamang sila ng karpintero. Sabi dito, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Ito na, pakinggan nyo ito. At sa ganito nagsidating ang kanyang mga alagad at sila ay nangagtaka na siya nakipagsalitaan sa isang babae kayo may walang taong nagsabi, ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya? Sa gayo iniwan ng babae yan. Tingnan niyo po, matapos makarinig ang babaeng ito, matapos niyang makilala na iyon pala ang tagapagligtas. So, tingnan niyo, ano ang ginawa ng babaeng ito matapos niyang malaman na yung kaharap niya, iyon pala ang tagapagligtas, nakilala niya. Sabi rito, sa gayo'y iniwan ng babae ang kanyang banga. So yung umiigib siya, iniwan na. Yung pag-iigib niya, iniwan na yung lalagyan ng tubig. Sa gayo'y iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, anong ginawa ng babae? Pumunta sa bayan. Ano kaya ang ginawa? Bumili. Anong ulam? Tilapia? Bumiling bulas? Anong ginawa ng babaeng ito? Iniwan niya yung tubig. Pumunta sa bayan. Anong ginawa? Magsiparito kayo. Yan ang sabi ng babae. Tingnan ninyo ang isang lalaki. Meron akong nakilala. Andun na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayang ito ang Kristo. Magsilabas sila sa bayan at magsiparoon sa kanya. So yung babae, hindi naman siya marunong mangaral. Sinirinan niya na yung may tao doon na ito na yung hinihintay natin, puntahan natin. Wala siyang alam na salita na ipapangaral. Basta kung ano lang yung marinig niya kay Kristo, iyon lang ang sinabi niya. So ano sabi niya ito? Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Pumunta yung mga taong kausap ng babae. Nag-share lang siya na meron akong nakilala. Puntahan natin. Sabi rito, magsiparito kayo, tingnan yung isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayari kayong ito ang Kristo. Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Okay. Dito po sa tuloy natin. 27.
Okay. Sabi sa In the meanwhile, his disciples prayed him, saying, Master, eat. Okay, so, samantala ay pinamamanik sa kanya ng mga alagad na nagsabi, Rabbi, kumain ka. So, inaalok si Lord dito ng mga alagad niya ng pagkain. Datapat sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakanin na hindi nyo nalalaman. So, si Lord bilang tao, kumakain siya. Pero meron siyang tunay na pagkain. At sabi niya, hindi niyo alam ang pagkain ko. Okay? Ang mga alagad niya ay nag-uusapan. May tao kayang nagdala sa kanya ng pagkain? Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang aking gawin. Ang kalooban ng sa akin ay nagsugo at tapusin ang kanyang gawa. So ano raw ang pagkain ni Lord? Ha? Ang pagkain ko ay ang aking gawin, ang kalooban ng sa akin ay nagsugo. At iyan po dapat ang pagkain natin. Gawin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Meron pa ako ditong babasahin na sapagkat mga kapatid, kung ang atin po mga ginagawa, hindi po ito tutugma sa nais ng Diyos. Sabi po sa God's covenant with Abraham, sabi po ni Brother Branham, you've never been born again. When you love Him, you love to go do something for Him, to win souls to Him. It isn't a duty, it's a love affair. Ano po sabi ni Brother Branham? You've never been born again. When you love Him, kung mahal mo ang Panginoon, you love to go do something for Him, to win souls to Him. Kung mahal mo ang Diyos, magdala ka ng kaluluwa sa Kanya. Kung mahal mo siya. Kasi, bakit nasabi ito? Okay, buksan po natin ang Luke. Okay. Chapter 10. Verse 27. Sabi po dito, and he answering said, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind, and thy neighbor as thyself. Dalawa po ang utos dito ni Lord. Okay? Ano yung utos niya? Ito yung mga pangunahing, yung greatest commandment po ito. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-iisip. At pangalawa, ang iyong kapwa. Ang 10 commandments po, ang first 5 commandments, utos po yan, pag-ibig sa Diyos. Yung first 5. Yung mula 6 hanggang 10, pag-ibig po yun sa kapwa. Kaya ang utos ng Diyos, ang 10 commandments, para maipakita ko po, dito sa Galatians 5:14. Galatians 5:14. Sabi rito, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, sa panahon ni Moses, ang utos, 10. 10 commandments.
Pero pagdating sa New Testament, yung 10 naging 2. Ha? Paano yung 10 na naging 2? Pag-ibig ang 5 sa Diyos, pag-ibig sa tao, ang 5. Mula 6 hanggang 10. Pero pagdating ni Pablo, sapagkat ang buong kautusan, sapagkat ang 10 Commandments ay natutupad sa isang salita na makatuwid ay dito, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili. So yung dating 10, naging 2 sa panahon ni Jesus Christ. Yung 2 na yun, pagdating kay Pablo, 1 na lang. Bakit? Ang utos ng Panginoon, ibigin ng Diyos. Pero kung hindi mo maibigan tao, hindi mo rin naibigan Diyos. Paano yan kung yung mga taong papuntang impyerno, hindi ka naawa? Patungo sila ng impyerno, hindi ka naawa? Saan ang pag-ibig natin sa Diyos niyan? Ay masusubok tayong mahal natin ang Diyos doon sa pagmamahal mo sa tao. At kung mahal mo ang tao, hindi mo sila hahayaan na mapunta sa impyerno. Lalo na kung ito'y mahal mo sa buhay, anak mo ito, kamag-anak mo ito, pamangkin mo, tiyuhin mo, ano siya. Doon makikita, masusukat, mahal mo ang Diyos. Kung nakikita ng Diyos, mahal mo ang kapwa mo. Kasi yan pala ang buong kautusan, pag-ibig sa kapwa. Kaya tayo tinuturuan ni Lord. Dahil wala na po, hindi na po ito mababago yung salita ng Diyos. Na lahat ng tao patungo pong impyerno yan. Maliban kung iyan po ay magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Amen. Ito pa, doon sa mga backslider. Kung meron tayong kilalang backslider, ay ipaalala niyo ito sa kanila. Sabi po ng propeta, pakinggan niyo ito. Kung meron kayong kamag-anak na backslider, para wala akong panagutan, at least narinig nyo. Sabi po dito ng propeta sa Divine Healing, ito po ang sabi niya. Every man or woman that is born thoroughly of the Spirit of God. Okay? So yun daw, ito yung mga naborn again, mga tumanggap na ito sa Panginoon. Ha? You may backslide. Yes, sir. When you go back out, kapag kayo ay tumalikod sa Panginoon, sabi niya, you will be the most miserable person. So, ano sabi? Kapag ka nag-backslide ka, you will be the most miserable person that you ever dream of in your life. Till you return. Ayan. And if you fail to do it, ano yung fail? Kung hindi mo magawang magbalik. Pakinggan nyo ito. And if you fail to do it, God will take your life off the earth. Kukunin ka na. Mag-ingat po tayo sa pagbabackslide. Sa mga nag-backslide, pasalamat ka, hindi ka inano ni Satanas para magsama na sana kayo doon. Amen. Kasi ang plano ni Satanas, mga kapatid, daling ka sa impyerno. Kaya sabi rito, till you return, and if you fail to do it, God will take your life off the earth. God promised to do it. Pinangako palang gagawin ni Lord yan. Kasi may mga taong walang pagbabago. Ayaw nilang magbalik loob, maglingkod sa Panginoon ng tama. Amen. Mas gusto pa nila yung sumalungat. Sabi dito ng propeta, pag nabigo kang magbalik loob, God will take your life off the earth. God promised to do it. So kaya, ang kasunod sabi niya rito, if you say you are a Christian, if you are a believer
and then act contrary to what you say, then you are not a believer. Kung sinasabi daw na tayo mananampalataya, pero iba naman ang ating mga, yung kilos natin, iba doon sa ating ginagawa, ang dahilan nito ay hindi ka mananampalataya. Amen. Okay. Last po ito. Sabi po naman, it's in me, eternal life. Now we are the sons of God, not we will be. We are now. That's what the trouble of it is. People, you begin. You people that's born again, the people call you holy roller or fanatic or something another like that because you are born again and you let the devil kick you around like a football. Sabi niya, stand on your ground. You're not. You are in Christ. So tayong mga nasa Panginoon, huwag tayong padadaya kay Satanas. Amen, marami ang madadaya ni Satanas. At ulitin ko ito, wag nawang mangyari sa atin na sabi ng prophet, there is always 3 kinds of believers in every church. 3 lagi, wag sana dito. May unbeliever, may believer, may make-believer. Sana lahat tayo believer. Pag sinabi pong believer, tagasunod ng salita ng Diyos. Ano ba ang naririnig natin? Gawin natin. At di ba masaya kapag ka nakapagdadala ka, alalahanin niyo mga kapatid ang halaga ng kaluluwa? 10,000 world. Kapag nakapagdala ka kay Lord ng kaluluwa, gaano nakarami ang kayamanan mo sa langit yan? 2 kaluluwa, 20,000 world. Ang laki na ng kayamanang naipon mo. Kaya pala sinabi ni Lord, mag-ipon kayo ng kayamanan. Huwag sa lupa, kundi sa langit. Amen? So tayo po tumayo.